Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Robert. Taong 1980, Tampakan, South Cotabato. Nasaksihan ni Robert ang kaganapan sa buhay ng isang manggagamot. Hindi inasahan na mas mahirap pa sa dinanas ng pasyente ang kalbaryong kakarapin. Ang akala kasi nung nakararami, isang ritual, isang taboy, tapos na ang pakikipaglaban sa anumang elemento. Ang totoo niyan, pagkatapos matanggal ang sumpa sa biktima, manggagamot naman ang malalagot. May mga elemento na babalik para maghasik ng lagim. Naglayas ng tahanan magmula noong hindi makasundo ang pamilya. Sumama sa malayong kaanak pauwi ng probinsya. Hindi sana ito papayag dahil sa chewin, ngunit nagpumilit si Robert. Pagdating sa tahanan, sinalubong ng sermon. Nagdala ka pa ng palamunin. Wala ka nang trabaho. Nag-uwi ka pa ng dagdag perwisyo. Yung inutos ko, nagawa mo ba? Ang tagal mong bumalik, ng babae ka siguro doon, ano? Hindi nagustuhan ni Robert ang pamamaraan ng matanda. Masyadong mapanghusga na para bang tinataboy na siya. Gayunpaman minabuting makiayon dahil wala nang mapupuntahan. Pinuntahan ko po yung Sonia pero matagal nang namayapa eh. Yung Arturo naman nakakulong daw. Yung Bentong hindi mahanap. Nga po pala may nagpalista sa akin. Mga pangalan para magpatawas. Nagbigay din po ng pera pambayad. Tugon ni Gino. Inabot sa chewin ang papel at supot ng barya. Yan sila eh. Ang tatamad pumunta rito. Ang haba pa ng listahan. Ganyan ba sila kamangmang para paglaruan ng elemento? Yung kasama mo, anong gagawin yan dito? Alam mo ang patakaran sa bahay na ito. Kapag walang pakinabang, layas! Huwag ka mag-alala, Tiyo. Sa daan pa lang sinabihan ko na si Robert. Tutulong po siya sa atin. Dito kasi sa pagamutan kahit kaunti lang ang pasyente, maraming gawain eh. At saka, hindi po nalalayo sa atin si Robert kasi apo siya ng pinsan ng lolo mo. Ganun po yata, basta magkadugo kayo. Hindi ako kumikilala ng kadugo. Kapag tamad, palayasin mo. Tumango si Gino. Sinigurado sa chewin na mapapakinabangan si Robert. Ang binata sa kabilang banda. Nanibago sa paligid lalo na sa tahanan. Nadaig pa ang gubat sa dami ng dahon. Nakailera ang mga bote na pinagsidla ng langis. Nangangamoy pa ang naglalakihang lalagyan ng tubig. Ginawang tambakan ng parte ng kahoy at niyog. Mga sangkap sa paggawa ng langis. Ito ang unang trabaho. Pinalinis ang malalaking lalagyan. Nang matapos sinunod ang kwartong tulugan ni Robert. Ito ang silid tambakan na mga kagamitan ni Tio Oping. Nakakuha ng pagkakataon ng binata na masulyapan ang iilan sa mga ito. Ang nakaagaw ng atensyon, ang kandilang itim na tao ang hulma. Tinitigang mabuti. Inamoy subalit walang samyo. Sa kabilang kahon naman ay mga papel. Normal na kandila at iilang libreta. Kagad ding bumalik sa paglilinis nang mapansin na nakatingin si Tio Oping. Nang matapos ang lahat kinausap ang binata. Pinaalam ni Gino ang pinakamahalagang patakaran. Sa bahay na to, dapat alam mo ang pinakamahalagang utos ni kamahalang Tio Oping. Walang iba. Bawal pakialaman ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang trabaho. Normal lang na mag-utos lalo na kung marami ang pasyente. Pero kapag bakanteng oras, tapos kapag meron ka napansin na kung ano-ano dyan, wag na wag ka magkakamali. Hindi ka lang mapapalaya sa bahay na to. May papasanin ka pang kalbaryo. Huwag mo nang itanong ha. Hindi ko rin masasagot kung ano basta yun ang sabi ni Tio eh. Nagkakaintindihan ba tayo? O sige, yun lang pala eh. Ano pala ang pinagkakabalaan mo bukod sa pagtulong dito sa pagamutan? Yung pang-araw-araw saan nyo kinukuha?
Malaki ba ang kita sa panggagamot? Ah, yung tungkol dyan, diskarte lang sa buhay eh. Wala kasi akong pinag-aralan kaya nagtsatsaga sa kung anong iutos sa mga kapitbahay. Paggapas, pagtatanim, pagpapastol, pagtatapon ng basura, paghugas ng plato. Kahit paglalaba, ginagawa ko na. Basta kumita ng pera. Bukas pupunta ako kay Mang Romy. Kinontrata ko siya para mag-araro sa bukid eh. Kung sasama ka, pwede kitang ipasok. Barya-barya pero kikita din naman. O sige, kayang-kaya kong ganyan basta hindi lang stricto at reklamador ha. Ayoko ng mga masyadong mabunganga. Mauna ako mabwisit kaysa matapos ang trabaho eh. Kinabukasan nagtungo sa bukid ang dalawa. Pinakilala ni Gino si Robert sa may-ari. Sakto namang malaki ang taniman na aararuin, kaya silang dalawa na ang sinuhulan. Hindi naging problema dahil maamo ang kalabaw at malambot ang lupa dahil kakatapos lang ng ulan. Tanghali pa lang kalahati na ang natapos. Habang sumisilong sa kubo, natanaw ni Robert ang bata sa unan. Nakaupo sa kabilang kubo. Tinawag ito sa pag-aakalang gutom. Panay ang hawak sa tiyan. Siya na lamang ang nag-intay dahil si Gino ay bumalik na sa trabaho. Tuwang-tuwa si Robert dahil sa kilos ng bata. Masyadong inosente. Nilagok kagad ang palamig at pagkain. Bago malis, bumaling sa kanya kaso hindi maintindihan ang sinabi. Ibang lingwahe ang gamit. Hindi natanong dahil kumaripas. Nagkipit balikat na lamang si Robert. Bumalik sa pagtatrabaho. Saktong natapos bumigat ang pakiramdam. Hindi maunawaan ang pananakit ng ulo. Yung tipo na mabibiyak anumang oras. Maging ang ibang bahagi ng katawan ay nagsimulang mamanhid. Halo-halo, kaya hindi na maintindihan ang nangyayari. Pinagpahinga muna ni Robert. Parang may tumutunog na kampana sa magkabilang tenga. Lalong sumasakit ang ulo. Nabingi sa ingay ng paligid na maging ang pagtawag ay hindi narinig. Saka lang napansin ng yugyugin sa balikat. Sa kabutiang palad, ilang sandali pa ay humupa na ang masamang pakiramdam. Anak nang, akala ko inaatake ka na eh. Kinabahan ako sa'yo, ayos ka lang ba? Biglang sumama yung pakiramdam ko. Pero ayos na ako. Nabigla lang siguro sa ganitong gawain. Unang beses ko makapagtrabaho ng ganito kabigat eh. Terik pa ang araw kanina. Halika na, didilim na oh. Pagdating ng tahanan, trabaho na naman ang nakaatang. Abala sa pasyente si Tio Oping, kaya sila ang gagawa ng pagluluto at ng iba pa. Habang nagsisibak sa labas, napansin ni Robert ang kaanak ng pasyente. Umiiyak ito na parang hindi na mabubuhay ang biktima. Sa pagkakarinig, kulam ang ininda. Sa awa, inabutan ng panyo at maiinom. Pinayuhan din na huwag mag-isip ng masama dahil gagawin ni Tio Oping ang lahat para maisalba ang pasyente. Sa kabutiang palad, tumahan ito pero hindi maalis ang pag-aalala. Ilang sandali pa na alerto ang lahat ng sumigaw si Tio Oping. Pagpasok ng silid nagkagulo ang mga gamit. Ang pasyenteng kinulam, animoy sinapian ng demonyo. Nag-iba ang itsura. Bumulwak ang itim na likido sa bibig. Sinusugod ang manggagamot. Masyadong malakas na nagawang bali ng kamay ni Tio Oping. Sa kabutiang palad na kapag isip si Gino, humugot ng pamalo at hinampas ito sa ulo. Nawalan ng malay. Kagad inutos na italing mabuti sa higaan. Pinalabas ang kaanak na umalalay. Nang may masmasan si Tio Oping, saka pinagpatuloy ang gamutan. Tio, kulang ba ang nangyayari sa batang yan? Sa itsura at galaw parang demonyo na yung sumasapi. Nabalian pa kayo ng kamay oh. Ganyan talaga ang nangyayari kapag marunong makipagkasundo sa demonyo ang mangkukulam. Sige na,
Lumabas na kayo. Tatapusin ko lang to. Bali po ang kamay nyo, Tiyo. Sigurado ba kayong kaya nyo? Tutulungan ka na lang po namin. Kaliwang kamay ko ang nabali, hindi buong katawan ng baldado. Sige na, labas na. Sumunod ang dalawa. Tumayo sa pintuan. Hindi makaalis sa pag-aalala. Ilang sandali pa nagbukas at lumabas ang matanda. Inanunsyo sa kaanak na ligtas na ang pasyente. Gayunpaman, napansin ni Robert ang pananahimik ng manggagamot. Makikita sa mga mata ang pangamba. Malalim na paghinga. Napinsala ang kamay subalit alam ng binata na hindi ito ang dahilan ng pag-aalala. Nang magtanong si Gino, ginulat siya ng sagot. Atin-atin lang to ha. Ang totoo kasi niyan. Pagkatapos tanggalin ni Tio Oping ang sumpa ng elemento sa katawan ng pasyente, siya itong haharap sa nilalang para tapusin ang laban. Mamayang 10 oras o madaling araw. Kapag may napansin kang kakaiba sa bahay, huwag kang mangingialam. Tandaan mo yung patakaran na sinabi ko. Huwag na huwag kang susuway. Naunawaan ni Robert nang sumapit ang sinasabing oras. Bumigat ang hangin na para bang sinakop ng itim na elemento. Matindi ang amoy. May mahihinang bulong. Mga anino kung saan-saan. Ilang sandali pa. Maririnig ang boses si Tio Oping na parang sinasaktan. Makaraan ang ilang sandali. Pumapakawala ng salita sa ibang lengguwahe. Tatayo na sana para silipin ang kaganapan. Pinigilan siya ni Gino. Kinumbinse na matulog na lamang, kaso hindi magawang pumikit sa kaganapan. Sa kabila ng babala, pinili ng binata na makinig sa kaganapan. Halo-halo ang ingay, mga bulong at salita ni Tio Oping. Lalo pang bumigat ang pakiramdam sa hangin. Maging si Robert kinakapos na ng hininga. Ilang sandali pa. Kumalampag mula sa kwarto ng manggagamot. Tunog ng pagkabasag. Ingay na parabang may paulit-ulit na binabalibag. Makalipas ang ilang minuto biglang tumahimik. Dito naglakas loob na sumilip. Nakaawang ang pinto sa kabilang kwarto. Tanaw si Tio Oping. Hinihingal. Sugatan. Gayunpaman patuloy sa pagsambit ng salita. Pagkatapos ay kalmadong tumayo. Itinabi ang kalat. Hindi na nakita ang kasunod na kaganapan ng isara ang pinto. Kinabukasan, maaga silang ginising para tumulong sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Hindi dito napako ang atensyon ni Robert, kundi sa manggagamot. Maraming galos, sugatan ng noo, lalong namaga ang nabaling kamay. Sa kabila nito hindi nagpakita ng kahinaan. Kalmado ang kilos na parabang walang naganap. Ibaba mo yung tingin mo. Kapag ikaw napansin ni Tio, sermo na nga abutin mo. Huwag mo nang pansinin. Hindi lingid sa kalaman ng binata ang usapin ng manggagamot o ng albularyo. Dahil kahit sa pinanggalingang lugar ay meron din. Kaso nga lang, hindi akalain na maliban sa pag-alis ng sumpa o karamdaman na dulot ng elemento sa katawan ng biktima, meron pang nakaatang na kalbaryong kakarapin. Ang buong akala'y nagtatapos ang lahat sa pagtanggal ng karamdaman. Napapatanong kung lahat ba ng manggagamot o albularyo, ganito ang sinasapit. Napailing na lamang sa iniisip. Nang sumunod na araw merong nagpasuri. Sa puntong ito mambabarang ang kalaban. Ito rin ang pagkakataon na makita ni Robert ang aktwal na ritual para matukoy ang salarin. Hindi alam ang eksaktong tawag sa bawat gamit, pero ito ang paglalarawan. Nagsindi ng pulang kandila. Ang kapirasong papel, sinilaban ngunit hindi nasusunog. Tama lang na naging itim ang bahagi ng papel. Pagkatapos, tinignan ang nabuong imahe. Pinakita sa biktima ang hugis ng muka.
Kilala mo ang mambabarang, malapit na kaanak. Inggit ang dahilan kung bakit nagawa ang ganitong bagay. Huwag kang mag-alala kung ano man ang binigay na pasakit sa'yo, matatanggal na sa puntong ito. Inilagay sa mangkok ang papel at saka binudburan. Dinasala ng pasyente. Hinayaan na itong umalis. Tahimik na pinanood ni Robert ang kasunod na ginawa ng matanda. Dinala ang mangkok sa altar at doon pinagpatuloy ang pagdarasal. Pagkatapos itinabi ito sa isang lugar. Nagkatitigan pa nang makita siya. Dinala ko lang ho yung halamang gamot na inutos nyo. Hindi ako nakalabas kagad, pasensya na ho. Wika ng binata. Aalis na sana nang tumugon ng matanda. Alam kong nakikinig ka noong gabi. Huwag mo nang ulitin kung ayaw mong ikaw ang gamutin ko. Umalis ka na. Nagmamadaling lumakad ang binata. Pagkalabas ay nakahinga ng maluwag. Kaso nga lang kailangan uling pumasok dahil may dumating na naman. Sa puntong ito nagkasabay ang dalawang pasyente. Parehong ginagambala ng duwende. Ang malala ilang araw nang nakasapi sa katawan. Ilang tawang pumigil dahil masyadong malakas. Saka lang kumalma ng sabuyan ni Tio Uping ng pangontra. Masakit! Huwag mo ko sabuyan, masakit yan! Litik na magagabot! Ayaw ko sa magagabot! Bakit na magagamot? Bakit lintik ka? Yung bunganga ninyo. Kayo na nga tong gumagambala. Kayo pa ang may ganang magsalita ng ganyan. Talagang hinahamon niyo ako, ano? Mahusay dahil magkapatid kayo. Magkapatid din ang biniktima. Anong dahilan niyo, ha? Mapakialam mo, pangit. Ang hilig mong makialam sa ganitong bagay. Ikaw nga hindi namin pinapakialaman eh. Hindi mo kami mapapalayas dito. Amin lang ang katawan ng mga babaeng to. Sinabuyan ng pangontra. Lalong sumigaw ang mga duwende. Nang mapuruhan napilitang magsalita. Maingay ang mga babaeng to. Malakas pagkisbisan umaga pa lang. Sa hapon naman, ginagawang tambakan ng basura ang punso namin, sinusunog pa. Sinong hindi magagalit kapag ganon? Gumaganti lang kami sa ginawa nila. Hindi mo kami masisisi. Napabuntong hininga si Tio Uping. Hindi madaan sa pakikipagkasundo ang mga ito, kung kaya't sinimula na ang ritual. Sa pilitang pinaalis ang sapi. Sa kabutiang palad nagawa naman. Kaso napansin ang kakaibang reaksyon sa mukha ng manggagamot na para bang napinsala ang kaloob-looban. Pagkalis ng pasyente, nagmamadali itong pumunta ng silid. Nilunasan ang sarili. Gino, ganyan ba talaga ang lahat ng manggagamot? May sariling pagdurusa? Hindi ko alam pero sa sitwasyon ni Tio, nakita mo naman 'di ba? Ilang beses ko na siyang sinabihan na tumigil kaso ayaw niya. Sinumpa ang tungkulin. Magsisilbi hanggang kamatayan. Yan ang palagi niyang sinasabi. Natatakot na nga ako para sa kanya. Napatitig sa matanda. Lumabas ito. Umaktong normal at nagpatuloy sa gawain. Nang sumunod na araw dumayo sa kabilang sityo para makigapas ng palay. Sa ilalim ng terik na araw, sumama ang pakiramdam ni Robert. Sinundan ito ng bulong. Hindi pamilyar ang boses pero layo nitong manggulo. Hindi nagtagal. Napasigaw ng biglang may gumalaw na para bang may ahas sa loob. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos mapaubo ng dugo. Maging si Gino, nagulat sa nangyari. Pinagpahinga sa tabi pero lalo lang lumala ang kalagayan. Nagmamadaling umuwi ng tahanan pero bago makarating, umayos ang pakiramdam. Naguguluhan si Robert na para bang sinasabing huwag ipasuri sa manggagamot. Dahil sa pagkawala nito, kinumbinsi si Gino na bumalik na lamang sa pagtatrabaho. Kumontra pa ito pero nadala sa pakiusap.
Naging mapagmatsyag sa sarili ang binata. Pinagtagpi-tagpi ang kaganapan. Hindi masabi na dulot ng matinding sikat ng araw o ng pagod sa trabaho. Hindi siya nakaramdam ng anumang panghina sa gawain. Maliban sa biglaang pakiramdam. Naalala ang araw na una itong umatake. Kasabay nito, sumagi sa isip ang bata. Gino, kilala mo ba yung bata na nakita natin nung nakaraan? Ah, si Peter yun. Pamangkin ng magsasaka. Bakit? May nasabi siya sa akin, hindi ko lang maintindihan kasi ibang lingwa eh. Ano ba ang kwento ng pamilya niya? Sa pagkakaalam ko, normal na buhay lang naman. Magsasaka yung lolo at lola. Pero sumakabilang buhay ng mga yun eh. Hindi ko rin alam kung saan nakatira ang bata. Ano bang sinabi sa'yo? Hindi ko rin matandaan pero sa pagkakananda ko, pagkatapos nun biglang sumama yung pakiramdam ko. Naalala mo? Hindi kaya may kargang sumpa ang sinabi niya kaya ako nagkaganito? Biglang natahimik si Gino. Napapaisip sa sinabi. Ilang sandali pa nagbigay ng opinyon. Hindi ko masabi. Wala akong ideya sa mga salita na may kargang sumpa pero kung ibabatay sa pagkatao ng bata, baka naman kung ano-ano lang yung sinasabi nun. Yung bata kasi matagal bago nakapagsalita tapos paunti-unti lang. Hirap sa pagbigkas. Baka nagkataon nang nangyari sa'yo. Sa narinig na payapa si Robert, inisip na lang din na baka nagkataon lang ang lahat. Nang makita ang bata sa araw na yun, kahit siya masasabing hindi ito gagawa ng anumang kasamaan. Nagpatuloy ang hanap buhay. Pagkatapos ng pakikigapas, pagtotroso naman ang pinasok. Maramihan ang kailangan kaya madaling araw pa lang, namumutol na ng puno sa kabundukan. Paminsan-minsan lang din nakikita sa tahanan si Tio Ping dahil abala ito sa sariling lakad. Habang nagtatrabaho, panay ang pagsama ng pakiramdam ni Robert. Alisto naman si Gino. Palagi itong may baon na tubig mula sa pinakuluang katas ng halamang gamot. Ito ang nagsisilbing panlunas sa karamdaman. Naging kampante dahil umayos din matapos ang pag-inom. Nang mga sumunod na araw hindi na makatayo sa higaan, na para bang may nakadagan na sobrang bigat sa katawan. Mataas din ang lagnat. Wala sa tahanan si Tio Oping, kaya si Gino lang din ang nagmano-mano sa pagbigay ng gamot. Hindi pa sigurado kung tama ba ang pinapainom. Ganito ang sitwasyon ng binata sa loob ng ilang araw hanggang sa bumagsak ang kalusugan. Isang gabi ay hindi makatulog. Panay tunog ang tiyan. Kaso hindi ingay ng gutom, kundi parang may nilalang sa loob. Biglang pipilipit sa sakit. Umabot sa punto na babaluktot na lamang. Nang makaramdam ng pagdumi, hindi makapaniwala sa natuklasan. May sumasamang insekto sa dumi. Hindi lang isa kung hindi marami. Lalong natakot nang magsalita si Gino. Huwag ka mabibigla ah. Pero parang barang na yan eh. Senyales yan ng barang eh. Tulalang napatitig ang binata sa kaibigan. Blanko ang isip nang marinig ang sinabi nito. Hindi lubos akalain na sasapitin ang nangyari sa isa sa mga pasyente sa tahanan ni Tio Ping. Sa kabila nito, sinigurado ni Gino na sa oras na makabalik ang tiyuhin, matatapos ang kalbaryo ni Robert. Pinagdusahan ang sitwasyon sa loob ng ilang araw dahil matagal nakabalik si Tio Ping. Pag-uwi nito hindi pa naasikaso kagad dahil may dinalang pasyente. Habang abala sa panggagamot, nasa sulok si Robert. Unti-unting tinanggap ang kamatayan dahil sa puntong ito. Hindi sigurado kung makakabot pa. Takot na takot habang nakikinig sa kalagayan ng tiyan,
Gumagalaw ang insekto sa loob. Maging ang ingay ay naririnig. Sa bawat galaw ay siya namang pag-aray na para bang kinakain nito ang laman. Sa kabutiang palad, binalingan ni Tio Oping bago pa mahuli ang lahat. Nilapatan ng orasyon. Pagkatapos sinugatan ng kaunti ang tiyan at doon hinugot ang nagliliitang insekto. Buhay ang mga ito nang makuha. Nangalahati ang pinaglagyan ng garapon. Nang mailabas ang lahat, saka gumaan ang pakiramdam ng binata. Nagdagdag ng ritual para matanggal ng tuluyan ang sumpa. Gino, kayo magkasama. Hindi mo ba napansin ang nangyari? May mga pagkakataon po kasi na inaatake siya ng pananakit ng ulo. Sumasama yung pakiramdam niya. May araw na inaalalayan ko siya sa pag-uwi. Pero nang malapit na kami sa bahay, bigla namang umaayos yung pakiramdam. Parang ayo'y pasuri sa may karunungan. Naagaw ang atensyon ng binata sa huli nitong sinabi. Pinaliwanag ni Robert ang lahat. Hindi kinalimutang banggitin ang bata, lalo na ang sinabi nito. Sa hindi malamang dahilan, lumabas ang manggagamot at umalis. Naiwang nagkatitigan sina Robert at Gino. Makaraan ang ilang oras bumalik ito. May mantsa ng dugo ang mga kamay. Kinakabahan ng dalawa dahil sa kilos nito. Parang may nangyaring masama. Subalit walang salita mula sa matanda. Nabalitaan na lamang na natagpo ang patay ang bata. May mga insekto sa bibig nito. Sugatan ang iba't ibang bahagi ng katawan. Duda si Robert na gawa ito ni Tio Oping. Kaso nga lang, ayaw maniwala na kaya nitong gawin ang ganong bagay sa isang bata. Kinilabutan ng kumpirmahin ni Gino. Wala sa edad ang pag-iiganti. Kahit anong edad yan, gagantihan. Pagsapit ng gabi, napansin ng binata ang kalampag sa kusina. Binaliwala ng una. Pero nang magpatuloy, naagaw ang atensyon. Lalapit na sana kaso natigilan nang makita si Tio Oping. Sumasambit ito ng salita habang isa-isang pinalo ang nagkalat na insekto. Hindi nagtagal, dumapo ito sa matanda. Walang pagdadalawang isip na kumagat. Labis ang pagdurugo. Nang mahuli ang insekto, dinala ito sa kwarto. Hindi na namalayan ang ginawa. Napansin na lamang na pumayapa na ang paligid. Kinabukasan may benda ang braso ng matanda. Bumakas ang pagdurugo dito. Bahagya ding nangihina. Pinagpaliban muna ang panggagamot. Nang sumunod na mga gabi, napansin ni Robert na may kakaibang ingay sa kwarto. Kinakabahan. Nag-aalala pero dahil sa babala ni Gino, napilitang wag mangialam hanggang sa natuklasan na matindi ang sinapit. Nakaiga na lamang ito. Hindi makausap. Hinang-hina. Dito nataranta dahil ayon kay Gino, ito ang unang pagkakataon na ganon ang sinapit ng tiyuhin. May mga kababalagang nangyayari sa tuwing matatapos ang gamutan, pero ito ang pinakamalala. Naghihingalo ang matanda. Hindi mapakali. Nagpaalam si Gino na maghahanap ng manggagamot na susuri, pero tumanggi ang tiyuhin. Pinalabas sila ng silid. Binala ang wag magtawag ng kahit sino. Nagsabi pa ito na antayin lamang siya. Dumaan ang mga araw, wala pa rin kahit anong ingay sa loob ng kwarto. Nagtatalo ang dalawang binata dahil gusto ni Robert na pasukin ang silid para alamin ang nangyayari. Taliwas naman kay Gino. Sumusunod siya sa salita ng tiyuhin. Walang masama kung lumabag paminsan-minsan, Gino. Ilang araw na tayong walang balita sa tiyuhin mo. Paano kung masama na nangyari sa kanya tapos nakatayo lang tayo dito? Mati mo ba kapag nahuli tayo? Naiintindihan ko ang pag-aalala mo.
Salamat pero Robert, hindi ko magagawang suwayin ng utos si Tio Ping dahil naniniwala ako sa kanya. Bago sa akin ang kaganapan. Gayunpaman, alam kong ginagawa ni Tio ang lahat. Magtiwala ka. Kagaya ng pagtitiwala ko, chewin ko yan eh. Napabuntong hininga si Robert. Walang laban dahil kumpara sa kanya. Mas matimbang si Gino kay Tio Ping. Mas matagal silang nagkakasama. Mas malapit. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasang matakot. Walang senyales ng buhay sa loob ng kwarto. Hanggang sa sumapit ang gabi, ingay lang ang naririnig, pero masasabing matindi ang nangyayari. Umalingaw-ngaw ang daing ni Tio Ping na parabang sinugod ng mabangis na nilalang. Patay-sindi ang mga kandila sa loob. Sumisingit ang pagbigkas ng orasyon. Naganda si Robert para sumaklolo pero kalmado si Gino. Pasimpleng nagsalita. Wag. Nakikipaglaban si Tio Ping. Kapag nangialam tayo, tayo ang babalingan yan. Hayaan mo. Maghintay lang tayo, hindi naman papayag si Tio na matalo siya eh. Magtiwala ka lang. Muling napatigil si Robert. Tuloy-tuloy ang kaganapan sa loob ng silid hanggang sa biglang tumahimik. Sunod na namalayan, lumabas si Tio Ping. Nangihina pa rin ito pero pasimpleng naglakad patungo sa labas para lumanghap ng hangin. Tahimik na nagmamasid sina Gino at Robert. Maya-maya pa nagsalita ang matanda. May pupuntahan tayo. Maganda kayong dalawa. Sasamahan niyo ko sa isang baryo kung saan may pupuksaing kalaban. Mamayang madaling araw tayo aalis. Kagaya ng sinabi nito, umalis pagsapit ng oras. Nilakad ang kabaan ng daan para marating ang bayan. Hingal si Robert at Gino, pero hindi si Tio Ping. Tumuloy sa tahanan na nag-iisa sa kalagitnaan ng malawak na taniman. Sumalubong ang matanda na hindi nalalayo ang edad kay Tio Ping. Nagpakilala bilang Mang Tomas. Nalinawan si Robert. Magpapagamot pala ang matanda. Isinailalim sa ritual ng pagtawas. Natukoy na ginambala ng kapre. Hindi lang si Mang Tomas, kung hindi ang buong pamilya. Asawa at 2 anak. Maliban kay Mang Tomas, nangihina na rin ang mag-ina. Ilang araw nang nakaratay sa banig, dulot ng binat ng katawan. Sinuri ang kalagayan ng mga ito. Naalis ang sumpang pinataw ng elemento. Subalit hindi doon natatapos ang laban. Sa oras ng pag-alalay, naging katuwang ni Gino at Robert sa paghahanda. Nakalatag sa bilao ang kanin, ulam, barya at iba pang hinihingi ng kapre. Inalay ito sa puno sa dulo ng taniman. Sinimulan ang pag-oorasyon. Kakasimula pa lang, ramdam na ni Robert ang kilabot. Kagad ibinaba ang tingin dahil pagsulyap sa itaas. Bumungad ang muka ng nilalang. Naguguluhan dahil sa pagkakaalam sarado ang ikatlong mata. Pero ngayon malinaw na nasisipat ang itsura ng nilalang. Nilabanan ang pakiramdam. Sa puntong ito kasi, sa binata nakatuon ang pansin ng elemento. Hindi mapalagay sa kinakatayuan. Nasa likuran ang kapre. Damang-dama ang bigat ng presensya. Lumikha ng ingay na sa tingin ni Robert. Siya lang ang nakakarinig. Nagpatuloy sa pag-oorasyon si Tio Ping. Samantalang nakayuko si Gino. Nais kalabitin pero hindi makagalaw. Parang tuod sa kinalalagyan. Unti-unti na ring bumigat ang pakiramdam hanggang sa kinapos ng hininga. Ang sumunod na namalayan, nasa mismong harapan ng kapre. Malademonyong nakangiti sa binata. Tangka na sanang bubugahan ng usok mula sa inithit na tabako. Nang maalerto si Tio Ping, sinabuyan ng pangontra sa baylaho. Dito nakahinga si Robert. Matapos ang pag-aalay para sa pamilya ni Mang Tomas,
may bagong problema. Pagkatapos maalis ang sumpa kay Robert, lumipat kay Tio Oping. Tama lang na nakauwi ng tahanan, biglang bumagsak sa sahig. Nawalan ng malay at tumaas ang lagdat. Nagdidiliryo. Buong gabi ganon ang kalagayan. Pero kinabukasan laking gulat ni Robert dahil ang matanda ay biglang lumakas na para bang walang nangyari sa kanya. Balik sa nakasanayan, tumatanggap na uli ng pasyente. Habang nagbubunot ng damo sa bakuran, napansin ni Robert ang pananahimik ni Gino. Tulala. Wala sa sariling pag-iisip. Naramdaman ang lungkot ng magsalita. Hindi na madadaan sa paniniwala. Sinisikap ni Tio Oping na maging malakas sa harapan ko sa harapan natin. Pero ang totoo, bilang na pala ang araw niya. Alam mo kung bakit? Lahat ng elemento, mambabarang, mangkukulam na nakalaban, hindi pa natatapos. Patuloy pa rin nakikipaglaban si Tio sa mga yun. Hindi lang pinapaalam sa atin. Sandali, anong ibig mong sabihin? Hindi pa tapos? Paano? Si Mang Tomas, kaibigan niya. Sa kanya ko nalaman na gabi-gabi, dinudumog si Tio ng mga elemento Oo, nalis ang sumpa at karamdaman ng mga pasyente. Pero siya pala'y magpapasan ng mabigat na kalbaryo Akala ko nakasanayan lang na biglang may susugod sa kanya sa bahay, kaya may paglalaban na nangyayari sa gabi. Inaasahan na pala yun. May napuksa na pero marami pa rin ang patuloy na nagpapahirap kay Tio. Hindi ko naman siya masumbatan kasi wala ako sa posisyon Ayaw niya rin na makulit lalo na pagdating sa usaping to. Tatahimik ka na lang ba? Buhay ng tiyuhin mo nakataya rito. Kung wala kang sasabihin, walang mangyayari. Malay mo may magawa tayo, tutulungan kita. Sa panghihikayat ni Robert, nakumbinse si Gino. Kinausap ang tiyuhin pero imbis na maging maayos ang usapan, nauwi pa sa sagutan. Ayaw ni Tio Oping na mangialam ang sino man sa kanyang desisyon. Ang sa kanya anuman ang mangyari, siya lang mag-isa ang lalaban. Hindi nakapalag ang binata sa pagmamatigas ng matanda. Nagpatuloy ang araw-araw na gawain, pero may kakaiba sa galaw ni Tio Oping. Napapadalas ang pagkukulong sa kwarto kapag sasapit na ang 6:00 ng gabi. Hindi natatanggap ng pasyente sa ganitong oras kahit na nagpupumilit pa. Mabigat ang presensya malapit sa kwarto nito. May mga inkantasyon na minsang nakakasakal sa pakiramdam. Kahit si Gino walang ideya sa nangyayari. Kagaya pa rin ang nakasanayang tagpo. Pagkatapos ng hindi maipaliwanag na kaganapan, lalabas ito na parang wala lang. Babalik sa tungkulin na normal ang galaw. Paminsan pa, hindi na makapag-isip ng tamang salita si Robert para dito. Hindi may tatanggi na minsang napagkamalan na baka nababaliw sa walang tigil na pakikipagsapalaran sa iba't ibang elemento. Lumala ng lumala ang kaganapan. Ang ingay sa loob ng kwarto ay maririnig sa buong bahay. Pagbigkas ng orasyon, engkantasyon, amoy ng sunog at iba pa. Na parang may ibang mundo sa kwartong iyon. Nang hindi makatiis si Robert, pumuslit para makasilip. Sa altar tanaw si Tio Oping nakaluhod. Bumibigkas ng mga kataga. Nanginginig ang katawan. Walang pang itaas kaya langtad ang ibabaw na katawan. Puno ng sugat sa likuran. Puro peklat ang ibang bahagi. Nang pagmasdang mabuti, sa bawat impit na sigaw lumalalim ang sugat. Umabot sa punto na agarang tinapos ang pagre-ritual dahil hindi na kinaya. Dali-daling tinawag ni Robert si Gino, pero laking gulat dahil pagbukas ng pinto. Nakaiga sa papag si Tio Oping. Humihilik pa.
Sigurado ang binata pero sadyang mabilis kumilos ang matanda. Nang mga sumunod na araw, dalawa sila ni Gino ang nagbabantay. Sa puntong ito para bang padalos-dalos ang kilos si Tio Ping. Madalas pang wala sa sarili. Ilang beses nang pumalpak sa panggagamot. Mabuti na lamang nariyan ang mga binata para magpaalala. Isang hapon, nagpaalam na lilinisan ang kwarto nito. Pumayag naman ang matanda. Umalis din ito ng tahanan. Nagkaroon ng pagkakataon na masuri ang bawat sulok ng silid. Dito lumantad ang kahon na puno ng sisindiang kandila na hugis tao. Bawat kandila may nakaukit na pangalan ng iba't ibang elemento. May nakadikit na pirasong papel na may nakasulat na dasal. Nagkatitigan sina Robert at Gino. Parehong walang ideya sa mga gamit. Nakatambak sa sako ang mga damit na duguan. Ganito kalala ang sitwasyon. Robert, seryoso ang lagay ni Tio Oping. Paano niya nagawang sariliin ang lahat ng to? Bakit hindi? Siguro naisip niya, anong may tutulong mo? Pamangking ka nga pero wala kang katiting na kakayahan para saluhin ang kinakaharap niya. Sinarili niya kasi. Ayaw kanya mag-alala. Pero para sa akin, dapat mo siyang kausapin. Malala na to eh. Nakita mo naman sa kabila ng normal niyang kilos, hindi may tatago ang paghihinala. Nang magkasundo ang dalawa, pag-uwi ng matanda, kinausap kagad si Gino. Ang problema, ayaw pa rin niya na mangialam ang mga binata. Binantaan na kapag nagpumilit, parehong papalayasin ang dalawa. Hindi na kailanman makakabalik. Sa takot ni Gino na iwanan ang chewin, walang nagawa kung hindi sumunod. Dismayado naman si Robert dahil isang salita lang na matanda, tiklop ang kaibigan. Naunawaan ang respeto nito sa chewin pero hindi maintindihan kung bakit ganun na lamang kung bumigay. Naniniwala siyang may magagawa si Gino para dito. Hindi sigurado pero sa inuha ni Robert, may tinatagong kakayahan si Gino. Hindi nito kailanman binanggit na may karunungan katulad ng matanda. Pero para sa binata, sa tinagal na pagsasama sa iisang bubong, imposibleng walang natutunan kahit kaunti. Ito ang pinanghahawakan kung kaya't hindi tumigil sa panghiikayat na manghimasok sa buhay ng chewin. Kaso nga lang, isang salita ni Tio Oping, tikom si Gino. Nang mga sumunod na gabi, habang tahimik na nakaupo sa sala sina Robert, nag-iintay ng kaganapan sa kwarto ng matanda. May dumating na pasyente. Si Gino ang humarap. Nagpaliwanag na hindi tatanggap ng pasyente sa ganitong oras. Kaso sa lubha ng kalagayan, napilitan ang binata na tawagin ang chewin. Matagal bago lumabas. Masama ang titig dahil sa pagpapatuloy ng panauhin. Gayunpaman, minabuti nitong harapin ang mga bisita. Gino, hindi yata maganda na tinanggap mo ang pasyente. Tignan mo si Tio Ping. Napalunok pareho ng mapansin. Kakagaling lang nito sa isang ritual na halatang hindi pa tapos. Wala rin itong nagawa, kundi suriin ang pasyente dahil sa pangungumbinse ng kaanak. Sa kalagitnaan nito, biglang sinaniban ang lalaki. Nag-uumapaw ang lakas. Sinakal si Tio Oping. Sinaktan maging kaanak. Hindi lang yun. Nagagawa nitong patahimikin ang matanda nang magsimulang sumambit ng dasal. Sa puntong ito malinaw ang kaso. Sinapian ng demonyo. Alerto si Gino. Tumakbo sa kwarto para kumuha ng mga gamit pero bago mangyari, nawalan ng malay matapos maambalos ng pintuan. Kusang gumalaw ang mga gamit sa paligid. Sugatan na rin si Robert ng matamaan.
Nanlaki ang mga mata ng masaksiyan ang kasunod na nangyari. Ang pasyente umakyat sa bubong, kumapit sa mismong pawid, nagpahulog na una ang ulo. Tumalbog na parang bola, tumayo na parang walang nangyari. Malademonyo ang ngiti, umitim ang mga mata at naging malikot. Galaw na sinisiguradong masasaktan ang sinapiang katawan. Dinaganan pa ang kaanak sabay sakal. Dali-daling pinigilan ni Tio Oping pero tumilapon lamang. Nang makatsyempo nagawang makuha ang mga gamit. Sinabuyan ng pangontra sabay wika ng dasal. Sa pagkakataong ito, unti-unting humina ang espiritu sumapi. Alisto si Robert, nangutusang itali gamit ang binasbasang lupid. Habang nakagapos sa higaan, hindi pa rin tumitigil ang espiritu. Nilubos ang pagkakataon. Lumiyad sabay ikot ng katawan. Binalian ng buto ang pasyente. Pagkatapos ito, lumuwa ng itim na likido. Nagsasalita sa ibang lingwahe. At ang malala, may lumilitaw na itim na figura kung saan-saan. Idagdag pa ang bulong ng demonyo. Subalit dahan-dahang naglaho ang lahat nang buklatin ni Tio Oping ang libretang itim. Pagbigkas ng unang salita, humiyaw ang espiritu, sigaw ng sigaw, hanggang naibalik sa ayos ang katawan ng pasyente. Pagkatapos nito ay kusang sumuko. Habang patuloy sa pagbabasa ng libreta, unti-unting kumalas ang sapi sa biktima. Luminaw ang mga mata. Bumalik ang kamalayan, kaso lalong nanghina si Tio Oping. Nagawa pang isang tabi para tapusin ang orasyon. Makaraan ng ilang oras, nang makauwi ang mga bisita, kusang bumigay ang katawan ng manggagamot. Walang pagdadalawang isip na lumagapak sa sahig. Ilang araw bago nagkamalay pero sa puntong ito, parang estanghero. Katawan nga ni Tio Oping, pero ang kaluluwang nakapaloob ay hindi. Matalim ang titig na parabang nanlalamon. Hindi lang yun. Tuwing 10 oras ng gabi may mga boses sa loob ng kwarto. Naisip na baka nagsasagawa ng ritual. Pero dahil sa presensya ng itim na anino sa paligid, iba ang kutob ng mga binata. Nang sapilitang buksan ang pintuan, bumungad ang tagpo. Nakalambitin sa bubong ang matanda. Malademonyo ang ngiti. Umitim ang mga mata. Bale ang ilang parte ng katawan. Nakabuklat ang libretang itim. Subalit punit ang karamihan sa pahina. Hindi nagtagal kusang natumba ang kandila. Kumalat ang apoy. Sa pagkataranta, nag-uunahan sa paglabas sina Robert at Gino. Huli na nang mapansing nasa loob ang tiyuhin. Sa lakas ng apoy, hindi na kayang pasukin. Mano-mano ang pag-apula ng apoy, pero matapos ang ilang timba ng tubig, para bang kusang namatay ang liyab. Ang nakakakilabot pa, tama lang na umitim ang usok sa katawan ni Tio Oping. Hindi nasunog ang balat. Mulat ang maitim na mga mata. Pero wala ng buhay. Dahil malayo ang kasunod na tahanan, sila lang din ang nakakaalam sa nangyari. Mabuti na lamang sa awa ng Diyos, dumating ang kakilala ng matanda na hindi nalalayo ang karunungan. Hindi makapaniwala nang matuklasan ang kaganapan. Nagliliyab ang apoy pero hindi nasunog. Sinapian nga ng demonyo si Oping. Ang huli ba niyang ginamot ay sinapian? Tumango si Gino. Napahugot ng hininga sabay iling ang matanda. Pinagtulungang balutin ang katawan ng yumao. Isinailalim sa ritual bago inilibing. Agaran, dahil hindi pwedeng ipagpabukas, alinsunod sa utos ni Mang Isyot. Pansamantala, sa tahanan nito tumuloy sina Gino at Robert. Magkakaharap na nakaupo, pero wala ni isa ang nagsalita. Parehong nagulat sa nangyari.
Nang makapag-isip, inunahan ni Mang Isyot. Sa totoo lang nagtataka ko kung bakit bumabalik ang elementong kinalaban ni Uping. Sa lahat ng nakilala kong manggagamot o albularyo, pagkatapos ng ritual ay wala na. Tapos na. Pero kay Uping, lilipas ang ilang oras babalikan siya. Hindi dahil hindi maayos ang pagsasara ng ritual. Sadyang sinusubukan siya ng mga elementong ito. At gayon ang pinakamalala, hindi na siya inayaang mabuhay. May libretang itim na makapangyariang dasal ang nilalaman. Kaya nitong tupukin ng kahit ang demonyo. Nasunog na ang lahat. Pinaliwanag ni Gino ang sitwasyon bago nasunog ang chewin. Kaso nga lang, hindi pa rin maunawaan ni Mang Isyot ang pangyayari. Nang banggitin ng kandila na hugis tao, nagkaroon ng ideya ang matanda. Sa altar nagsindi ng kandila. Pinaikot-ikot sa ibabaw ng apoy ang kapirasong papel. Sinuri at natukoy ang salarin. Ito ang mga mata, ilong at bibig. Ito naman ang hugis ng muka. Isang babae. Tao, tignan mong mabuti. Alalahanin mo, mambabarang siya. Hindi ipis ang ginamit, kundi buwisit. Ito ang dahilan kung bakit ganon ang pagbalik ng mga elemento sa kanya. May sumpa palang nakatali dito. Ano, nakikilala mo ba? Kumunot ang noo ni Robert nang biglang namutla si Gino. Walang pagdadalawang isip na tumango. Pero ang kasunod na sinabi ang hindi inaasahan ng lahat. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Lola Miding yan. Pangalawang asawa ng ama ni Tio Oping. Yung nababalita dati na mambabarang. May kandila din siya na hugis tao. Hindi ko alam kung nasan ngayon yun eh. Kasi bata pa lang ako nung huling nakita eh. Sus Mariosep, problemang pamilya pala to pero anong rason? Oo nga pala, sila lang ang nakakalam niyan. Ganito, hindi ko maipapangako na mapupuksa ang babarang dahil sa kaso ng chewin mo. Mukhang malakas na malakas. Ayoko pang makita si San Pedro kaya ang gagawin ko na lamang putulin ng sumpa para kahit papano makapagpahinga na si Uping. Itinabi ni Mang Isyot ang papel. Binudbura ng kung anong gamit. Senelyohan ng dasal. Inilagay sa kahon. Hinukay ang libing para isama. Matapos ang linggo ng pagluluksa, naglakas rob si Robert na magtanong kay Gino tungkol sa mambabarang. Subalit tikom ang bibig ng binata. Sa totoo lang, wala akong alam na problema sa pagitan ni Tio Oping at Lola Miding. Nakita mo naman ang ginawa niya kay Tio, hindi ba? Mas mainam wag na nating pag-usapan. Umiwas na tayo sa mga bagay na maglalagay sa atin sa anumang kapamakan. Sumang-ayon si Robert. At gawa ng wala nang matutulugan, nakiusap kay Mang Isyot. Pinatira sila ng matanda. Pero nang makahanap ng permanenteng trabaho sa bayan, nagkanya-kanya sina Robert at Gino. Umabot sa punto na paglipas sa mga taon, hindi na muling nagkita ang magkaibigan. Bumalik na si Robert sa sariling pamilya. Tinanggap din muli. Ngayon na nakauwi, hindi maiwasang mapaisip sa nakaraan. Hindi lang kung nasaan si Robert sa panahong ito, kundi sa misteryosong lola. Sa tuwing maaalala, inaalis kagad sa isipan sa takot na sapitin ang ginawa kay Tio Oping. Sa lahat ng naranasan ni Robert sa buhay, ito ang maituturing na pinakamalala sa lahat. Sukdulan ang kababalagan. Kaya naman napapaisip siya. Marahil ito ang karanasan ng mga albularyo. Ito ang karanasan kapalit ng pagpapagaling nila sa mga tao. Ganito ang talambuhay ng isang manggagamot.
Naospitalang mangkukulam matapos isuot ang Marahuyo bracelet. Last week mga kabayan, merong patotoo sa live stream natin. Grabe yung kilabot ko pati na rin yung mga nanonood ng live stream nang malaman namin yung patotoo sa Marahuyo. Pagkasuot, kinabukasan umepekto kaagad ang Marahuyo. Nagrebuelta o sumbalik, balik sumpa. Halos nagdeliryo na yung mangkukulam sa ospital sa tulong ng Marahuyo bracelet. Pero bakit ba nangyari yun? Ang Marahuyo bracelet ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o namang masamang uri ng sumpa. Pero kabayan, bakit na ospital? Dahil ang Marahuyo ay may kasamang rebuelta, balik sumpa. Kung ano man ang sumpa na binigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka sa Marahuyo kabayan, pakisearch lang ang shop ng Lika Merchandise Marahuyo. Mag-ingat sa mga scammers.